morning mga kaswabe! Welcome to Drink All with Super Merns. Andito tayo ngayon sa Nabutas, Metro Manila. Dahil meron tayong interview, dalawang espesyal na bisita. Ito ay mga magagaling na mga negosyante. So mga kaswabe, hindi ko na patatagalin ang ating mga espesyal na bisita ay si Boss Patrick Larga at si Boss Jerwin Campillo. Good day mga kaswabe, ako nga pala si Patrick, ang owner ng Lesus. Good day mga kaswabe. I'm Jerwin Campillo. I'm the owner of 4J Online Pakyawan. Maaari niyo ba ikwento sa ating mga kaswabe ang story behind your business name? Ayun, nung nag-iisip kasi ako nung ipapangalan sa business namin, biglang pumasok sa isip ko yung tatay ko. Mm-hmm. Ayun. Ang pangalan kasi ng tatay ko mga kaswabe, Jesus. Ayan, syempre hindi naman pwedeng ipangalan sa sneakers Jesus. Business na sneakers. So nag-isip ako ng ibang words ng Jesus. Then tinry ko i-search sa Google kung ano sa Latin word yung Jesus. Then pag-search ko sa Google, lumabas Lesus. Ayan, wala nang pagdadalawang isip, Lesus na agad. Madaling matandaan, unique, at yun na yung yun din kasi nagpapaalala sa tatay ko. 4J. So, I'm Jerwin. My wife is Josephine. My daughter is Jana. And my son is JC or Junior. So, 4J, yun yun. Ganun lang kasimple. Ano po bang klaseng mga produkto ang inyong binibenta? Kay Lesus, ang mga ino-offer namin, mga more on sneakers Pero meron nadagdagan na rin kami ng slides, ng t-shirt, ng cup, tas mga accessories. All about essential. Sa amin naman, mga kaswabe, general merchandise. So, pag sinabing general merchandise, lahat yan So, mga hardware, tools, mga accessories, kitchenware, household, etc., mga school supplies. So, general merchandise. So, ilang taon kayo nag-umpisa magnegosyo? Yung Lesus, last 2 years lang siya. Pero nag-start ako mag-business, 19 years old. 19 years old. So, 19 ilang taon years na po kayo ngayon? 23 years old ako ngayon, mga boss. Bata pa, ha? Bali, 4 years na. 4 years na. Hilaw pa sa business. 4 years na. Nung 19 years old, wala talaga siya sa plano na mag-business. Pansin ko kasi, lahat ng parang mga klase ko nagbebenta na online. Nakatulong pa nga yung pag-scroll ko social media Kasi na ito, mga negosyante na yung mga klase ko Gayahin ko nga. And then yun, ang kinaibahan ko lang sa kanila, yung sa akin, pinagpatuloy ko ng pinagpatuloy. Consistent ko lang ginawa, tsaka dinisiplina ko yung sarili ko. Kaya, sa tingin ko, medyo nag-improve naman, at naging okay naman hanggang ngayon, working pa siya. Since 7 years old ako, hindi ko alam na nagbi-business na pala ako noon. Mga kaswabe, para lang sa kalaman nyo. Iniiwan ako ng mother ko or ng airmats ko sa palengke. Iwan ako ng 3 p.m. then babalikan ako ng 7 p.m. So, hindi ko alam business na yun. So, kung dun sa namulat na ako na nagbi-business ako, 15 years old. Bakit kayo nagdesisyon na maging isang negosyante kaysa maging empleyado? Ayun sa akin, talagang hindi ko napag-desisyon na maging isang negosyante. Biglang, siguro plan na rin ni Lord na ito Patrick, para sa'yo maging negosyante ka. Kasi yun nga, gaya ng sinabi ko kanina, nakita ko lang talaga sa Facebook. Tapos, in-execute ko, ginaya ko sila, tapos mas ginalingan ko, pinag-aralan, tapos yun, nagtuloy-tuloy, naging negosyante. Palagay ko jeans Jeans? Jeans. Unang-una, yung airmats and airpods ko, mga negosyante. Siguro negosyante silang matatawag kahit mga naglalako sila ng plastic sa Quiapo Baclaran nung araw. So, nakamulatan ko yun. Then, nung bata pa lang ako, sumasama na ako sa kanilang magtinda-tinda. Okay. Yun ang nakalakihan ko. Pagpatuloy ko na yung mga naman ako sa akin. So, yun, mga kaswabe. Yun ang pinagmulan kung bakit ako negosyante ngayon. Kung hindi kayo naging negosyante, ano kaya ang naging mga trabaho nyo ngayon? Sa akin, ang naging trabaho ko ngayon, naging delivery rider ako.
Delivery rider. Bakit? Oh. Kasi yung mga tropa ko kasi, lagi nilang kinikwento sa akin, ang laki ng sahod kita sa delivery rider. Yun na yung naging mindset ko. Pag hindi na ako hindi ko natatapusin tong pag-aaral ko, magdi-delivery rider na lang ako. Kasi ang laki doon ng kinikita nila. Yun. Kung hindi siguro ako naging negosyante, yun yung magiging trabaho ko. Siguro, manager. Manager, team leader, parang gano'n. Team leader. Okay. Kasi feeling ko, kaya ko mag-manage ng mga tao, kaya ko mag-handle. So, yun, hindi ko nakikitang, hindi sa pag-ano kasi napapansin ko, mas kaya kong mag-teach Paano kayo nagkaroon ng idea sa inyong mga negosyo? At sino ang naka-impluwensya sa inyo? Sa impluwensya, sa family ko kasi walang negosyante talaga, lahat, empleyado. Ang naka-impluwensya pa sa akin yung social media Yun nga, nakita ko talaga na talagang ang sipag nila mag-post, ganyan, nakikita ko lagi. Di ginaya ko lang. Gaya ng nasabi ko kanina, yung mga parents ko. Parents yun. Nakamulatan ko kasi na bata pa lang ako, nagtitinda sila Okay. Naglalako sa Baclaran at sa Quiapo. So, sila talaga. Nakikita ko kumikita sila ng pera Okay. So, sabi ko, yun, hindi ko naisip na yun na pala yung pag-negosyo. Ano ba ang masasabi niyong unique sa inyong mga negosyo? Ang masasabi kong unique sa business namin, ito kasi ito yung laging tinatanong sa amin Bakit ang mura ng binibenta nyo kahit original ba yan? Bakit ang mura? Ayun yung sa tingin ko na mas mababa kami kumpara sa mga competitor. Ayun yung unique sa amin. Tsaka guaranteed original talaga siya. In lowest price. Sa akin, ang pagkakaiba sa industriya namin sa pamamakyao kasi marami kami. Actually, hindi ko naman sila tinuturing na kakompetensya. So, tingin ko na ang pagkakaiba ko sa kanila, yan, ibiniblog ko yung mga produkto ko. Okay. Ibiniblog ko yung mga produkto ko, then transparent ko pinakikita yung transaction. So, yun lang, hindi naman siguro para lang malamangan sila, para lang din makipag, ano ba tawag ito? Maka-entertain ng mga viewers and customers. Ano ba yung tamang mindset para umangat sa buhay? Tamang mindset para sa akin. Kasi ito sa akin, nung nagsisimula kasi yung mag-business, hindi talaga tama yung mindset ko nun. Parang go with the flow lang ako. Okay. Tapos nung may napapanood na ako sa YouTube, ayun, yung mga tips and advice, dapat daw may goal ka. Okay. Unang-una dapat may goal ka. Kasi pag may goal ka, may direction ka na Kumbaga, yung mindset mo, magkukusa na lang, gumawa ng paraan para makuha yung goal mo. Okay. Pero yung goal na yun, walang kwenta kung walang execution. Execute talaga. Kumbaga, meron kasi sa atin, ang goal kumita ng ganito kalaki. Pero, tinan mo yung ginagawa nila. Puro cellphone lang. 'Di ba? Goal mo kumita ng malaki pero wala kang ginagawa, walang kwenta. Walang kwenta yung goal kung walang execution. Siguro palagay ko dapat may purpose ka muna. Purpose kung bakit mo gagawin 'yan. Pwede naman syempre para sa pera. Kailangan mo 'yan mag-business para yung cash flow mo maging maayos. So, yung purpose na maliban sa pera kung bakit mo siya ginagawa, para kanino ba, gusto mo ba makatulong, magkaroon ng foundation, or ano ba yung vision mo para dyan. So, para sa akin, napaka-importante yung purpose. Okay. Kasi kung wala kang purpose, baka tatrabahuin mo lang yun para sa pera. At hahabulin mo lang yung pera. So, yun, kailangan talaga may purpose. Maliban sa pera, ano ang inyong pinaka-goal kung bakit kayo nagnegosyo? Siyempre, yung makapag-provide sa pamilya, masustain ko yung buhay na gusto nila. Pero hindi to the point na ibibigay mo lahat. Siyempre, magiging sila dun komportable. Ayun, tsaka may vision tayo na hindi lang naman hanggang dito Mas lumaki pa. So, magkukusa na lang yun. Pagka lumaki yung negosyo mo, mas marami kang matutulungan na tao,
magkakaroon sila ng trabaho, magkakaroon sila ng pagkakitaan. Kagaya ng sinabi ni Buddy Patrick, yun, ganun din. Yung makatulong ka sa kapwa mo. Ganun din yung sinabi niya na pag nagnegosyo ka kasi marami kang mabibigyan ng oportunidad eh. Tulad natin, kapwa negosyante tayo, may mga empleyado tayo. So, natutulungan natin sila na magkaroon ng trabaho. Ano-ano ba ang dapat alamin bago pumasok sa isang negosyo? Alamin mo yung market mo. Ayan, yung market mo. Kasi hindi naman pwedeng bentahan mo lahat. 'Di ba? Like for example, sa amin sa sneakers, hindi kami papasok sa mga kasi mga binebenta namin mga branded eh. Hindi kami papasok sa mga groups na alam namin hindi makayang afford yung sneakers namin. So papasok kami dun sa mga groups na alam naming makakapag-avail. Yung like mga may village, yan. May mga village, executive village, mga ganon. Yun nga, alamin mo yung market mo. Ayan. Okay. Importante din na pag-aralan mo talaga yung bago mo pasukin yung negosyo para ma-less yung failure. Una mong alamin kung ano talaga yung gusto mo. Example, yung hindi ka pa nagnenegosyo, marunong ka na magluto. So, kailangan aralin. Magaling ako magluto. So, doon ka magsimula. Magtinda ka ng quick dyan, magtinda ka ng adobo, paksiw. So, doon mo muna simulan kasi doon ka magaling eh. Okay. Karamihan kasi ngayon yung, alam mo yung, sinasabi nila boss RDR yung, Volkswagen effect ba? Yung, gaya-gaya po tumaya. Diba? Yung mga milk tea, sumabog, so gaya, kahit hindi naman kabisado. So, yun, para lang umigsito yung, alamin mo muna kung ano yung talagang gusto mo at yung alam mong gawin. Paano labanan ang takot at pagdadalawang isip na magtayo ng negosyo? Para sa akin, basta ka lang mag-start. Start now. Kung natatakot ka, kasi ang failure kasama yan sa parang failure part na yan ng success. Kung mag-fail ka ngayon, matututunan mo, hindi ka, pag nag-fail ka ngayon, sa susunod, alam mo na, hindi mo na ulitin. Kung may takot ka, taga-dalawang isip, simulan mo na agad. Ngayon na. Now na. Now na. Okay. Kasi pag pinag-iisipan mo pa, gawin ka ng bukas, next week, tatamaan ka pa ng takot nun eh. Okay. Pag ginawa mo, in-execute mo na, then, pag na-execute mo na, tsaka mo na planuhin. Ayun. At least nasimulan mo na. Tama. Kagaya ng sinabi ni Boss Patrick, same lang din. Okay. So, yun, simulan mo agad. Para yung takot mo na wala, at least, nasimulan mo na, doon mo na aralin lahat ng diskarte. Okay. Mahalaga ba na maging risk taker kung papasok sa isang negosyo? Sobrang halaga niyan. No risk, no story. Ayan. Kasi pag nag-risk ka, yun nga, gaya nga ng sabi ko, pag nag-risk ka, kahit magkamali ka naman, matutunan ka, panalo ka pa rin eh. Di ba? Okay. Pag natuto ka, alam mo na yung susunod, mas maiiwasan mo na. Ayun. Tsaka, hindi ka mag-i-improve pag hindi ka magre-risk. Everyday kasi naman ang buhay natin, isa risk eh. Example, lumabas ka lang ng bahay mo, risk na yun eh. Pwede kang masagasaan, or pwede kang mahimatay dyan. So, risk na yun. Tsaka, para sa akin, isang risk na yung hindi mo palang subukan. Okay. Di ba? Then, so, itry mo na. Ang importante, nasubukan mo. Kung gumana, napakabuti. Kung hindi gumana, mabuti rin kasi marami kang natutunan din. So, tandaan natin, everyday ng buhay natin isa risk. Inabot kayo ng ilang buwan o taon bago nyo nasabi na kumikita na inyong negosyo? Okay, siguro mga 2 years na. 2 years. 2 years ago na nung nagbi-business kami. Kasi pansin ko, di ko kasi tinitingnan yung bank eh. Papansin ko, ang laki ng dumadagdag yung savings. Tapos, kumbaga, kahit ilabas ko sa puhunan, kumbaga, bumili ako ng stocks, meron talagang pumapasok na, may cash flow na talaga siya. Yun, 2 years, 2 years ko nang nalaman, bago ko nasabing kumita. Naramdaman. Sa nature kasi ng business namin, ang bilis ng ROI, mga kasawabi. Grabe, sobrang bilis ng ROI.
Ngayon, sa sobrang bilis ng ROI, dun ka na matitempt na magbago agad ng lifestyle. So, pag nagbago ka agad ng lifestyle, yun, dun na yun. Yung naka-stay ka lang eh. Hindi ko nire-relate to eh. So, yun, kaya lang naramdaman ko na nagbabago na yung estado ng buhay namin. Dahil nga sa, yung mindset ko rin sa pag-finance. So yun, kaya napansin ko na nagbabago na yung status ng buhay namin. So far, ano ang inyong mga greatest achievement dahil sa pagdinegosyo? Greatest achievement ko sa pagnenegosyo, hindi material. Sa totoo lang mga buddy. Knowledge ang naging greatest achievements ko. Kasi lahat naman ng kinikita ko sa business, ino-all out ko talaga sa business, hindi sa material na bagay. Ayun. Greatest achievements para sa akin yung knowledge na nakuha ko sa business. Laki ng nabago sa mindset ko. Then, syempre, yung mga napundar natin. Iabang natin ng konti, mga kaswabe. Yan, nakapundar tayo ng 3 bahay. 3 bahay. 2 sa Nabotas, 1 sa Malabon. Lahat yun titulado. Syempre, may sasakyan tayo, may mga investment tayo. So, yun. Yun ang mga nabago ng dahil sa pagnegosyo. Nabago sa buhay natin. Ilang oras ba ang ginugugol nyo sa inyong negosyo? Sa akin, di ko na mabilang, pero ngayon ko bilangin ng mga swabe. Gumigising kasi ako alas 6. Pagkagising ko sa umaga, unang-unang ginagawa ko, meditate. After meditate, basa ng libro. Pagkas man libro, ligo. Then, siguro mga 8 a.m. doon na yung nagsimula ako magtrabaho. Tapos, natatapos 10 p.m. 8 a.m. to 10 p.m. 8 a.m. start ng trabaho ko. So, until 5 p.m. lang naman eh. Pero yung mga empleyado natin, uwi na. Tayo nandito pa rin sa office, nag-inventory, sumasagot pa ng mga inquiry, naglilista pa ng mga order para bukas. So, inaabot minsan ng mga 7 to 8 p.m. Maliban sa pagninegosyo, ano ang isang bagay na masasabi niyong hindi kayo mapapagod at magsasawang gawin ito? Ano yun? Yung matuto. Hindi ako magsasawang matuto. Kasi, yung pera pwede namang mawala sa atin eh. Pero pag may knowledge ka na, kahit mawala yung pera mo, mabilis mo nang mabalik yun. Maliban sa pagnenegosyo, daily routine. Actually, nakakapagod yung pag-exercise. Daily routine ko yan. Kahit nilalagnat ako pag workout tayo. Pero, yan yung masasabi ko na araw-araw ko siyang gagawin, parang paliligo o parang pag-inom ng tubig. Na hindi kompleto ang araw ko pag hindi ko ginawa. So, isa na sa exercise. Daily routine ko. Workout. Ano ang masasabi niyong pagbabago at improvement na ginawa niyo sa inyong negosyo? Para sa akin, sa improvement, sa tingin ko, nag-innovate kami sa pagbablog. Ayun, sa pagbablog. Mas naging visual kami or naging visible kami sa mga customer namin. Tsaka dati kasi, walang after sales eh. Pag nabentahan mo na, yun na yun. Dati yun. Pero ngayon, kumbaga, ina-update na namin sila. Pagkatapos bumili, kamusta yung products, kung na-receive ba nila maayos. Tapos, ayun, i-email namin sila, ganun. Dati kasi talaga walang ganun. Walang email, walang message ulit. Ngayon, yun sa tingin ko yung pagbablog tsaka yung update sa customer. Same din. So, ibinilag natin yung product natin. Then, ini-improve natin yung mga customer natin. Kagaya ng sinabi niya, pag nakabili, kumustahin mo. Diba? Na hindi lang basta nabentahan mo yun, tapos na. Kumustahin mo. Then, mararamdaman kasi ng customer mo yun kung relational lang ba or transactional lang yung partnership niya. Ano ba ang typical na responsibility ng isang business owner? Para sa akin, leadership. Kasi, tsaka, dapat, sa negosyo kasi, kung ano yung negosyo mo sa amin, sneakers, dapat alam mo yung kasulok-sulukan ng negosyo mo. Alam mo lahat dapat. Kasi pag alam mo lahat, hindi ka malolokan ng empleyado mo. Kumbaga, ayun, alam mo lahat, pwede mo ituro sa kanila. Tapos sabay yung tinuturo mo, pwede nilang ituro sa nagiging susunod mong empleyado. Yung sa akin, yung
responsibilidad mo bilang business owner. Mm. So, yun, pag may mga nagkamali sa mga tao mo, Mm. or hindi sila masyadong na-educate. Mm. So, I think pagkakamali ng isang business owner yun. Mm. Kasi, example, may iutos ka sa empleyado mo, then hindi niya nagawa. Mm. So, pwede mo siyang sisihin, pwede hindi rin. Okay. Pero, dapat ang sisihin mo ng sarili mo. Bago mo sana iutos, gawin mo muna. Tama. So, dapat, kaysa ituro mo, or iutos mo lang, gawin mo muna. Sa madaling salita, gawin mo muna bago may ituro. Dahil nandito tayo sa Drink All with Supermans, meron tayong i-review na isang wine. Excited si Boss Patrick yan. About the Gossips range. Launched in 2003, Gossips is Australia's fastest growing wine under $8. The popularity of Gossips continues to grow, and with a new look just launched, even more wine lovers will be enjoying their favorite drop. With a full portfolio of different wines to choose from, there is a wine for everyone. Under the Gossips name, fruit is sourced from Southeast Australia. The wines are styled by our expert winemaking team to be easy drinking, fruit-driven and soft on the palate. Wine consumers absolutely love it. It's a major hit regardless of age and wine experience. Gossips Syrah Dolcetto is a vibrant wine that combines the sweet, fruity notes of strawberries and raspberries with the deeper flavors of dark berries. Varietal. Syrah Dolcetto, color red. Region Riverina. Alcohol 7.5%. Cellaring, ready to be enjoyed now. Storage, in a cool, dry environment. Tasting notes. The Syrah Dolcetto offers a palate that is rich with cherries and dark berries, balanced by a crisp acidity that provides a refreshing finish. Peak drinking. The Syrah Dolcetto is ready to be enjoyed now and should be stored in a cool environment to preserve its quality. Aroma. The nose is greeted with the fresh scents of strawberries and raspberries, evoking the lush vibrancy of summer fruit. Flavor. Flavors of cherries and dark berries dominate, delivering a robust and satisfying taste experience. Texture. The wine has a smooth and velvety texture, making each sip a luxurious indulgence. Food pairing. This wine is an excellent match for antipasto, red meat dishes, and berry desserts, enhancing the flavors of the food with its rich and fruity profile. So, please do the honors sa pag-open ng ating Gossip Syrah Dolcetto. Boss Patrick? Thank you so much, Supermans. Ano, mga kaswabe, open na ba natin to? Open na yan. Let's go. Yun. Tunog pa lang, Yun. swabe na. Pakita mo sa ating mga kaswabe. Walang Wala siya stopper. Oh, Open siya, stopper. no? Ayan, Okay. mga kaswabe. Check nyo. So, isasagay na natin to. Unahin natin si Boss Patrick. Boss Patrick kasi malayo-layo yung ano niya. Yun. Bubble siya, no? Oo, mabubble siya. Kay Boss Jerwin. Shot mo to. Shot. At saka sa akin. Boss Superman siya. Yes. So, ang unang gagawin natin mga boss ay atin muna siyang aamuyin. Aamuyin natin siya. Kung ano yung amoy niya talaga, no? Amoy natin. May ubas. May ubas nga talaga, no? Ubas na ubas. Yung ano niya, cherries din, no? Mga dark berries, no? Ano siya, slightly lang yung spritz niya, tapos meron siyang crisp. So mga kasobe, mga boss, ano pa hintayin natin? Cheers! Ay, cheers na. Yun, no? Sarap. Sakto lang. Sakto lang. Hindi siya matamis. Hindi siya Hindi mapait. Sakto lang. Suwabe. Sakto lang. Ito. Suwabe, no? Kaswabe talaga. Suwabe talaga. Tsaka yung color niya, ano siya, medyo dark. Tsaka parang ruby red, no? Yung ano niya. Ruby red. So mga boss, tuloy ko tanong ko sa inyo. Gaano kalaki ang naiambag ng social media sa inyong mga negosyo? Ay, sobra-sobra to.
Yung social media. Dito kami nagsimula eh. Mm. Kumbaga ang sabi nga sa seminar, nag-seminar kami, ang market daw nasa social media na. Kumbaga siguro kung walang social media, wala kaming negosyo ngayon. Okay. Ayun. Sobrang laki. Yan yung puso ng negosyo namin. Siyempre, malaki rin. Kasi mas marami kami na-reach na client, na mga customer. Dati, nung may physical store, puro Malabon na butas lang eh. So, nung nagkaroon ng online, social media, Luzon, Visayas, Mindanao, kaya mo ng ma-supply na produkto. Buong Pilipinas. Yes. Okay. So, talaga malaki. Napakalaking bagay Ay, ng social ambag media. niya, no? Okay. Gaano kahalaga ang self-awareness para umasinso? Pagka may self-awareness ka kasi, dun mo matutodo eh. Okay. Makapag todo ka kasi alam mo kung gaano kaya mo ilabas. Napaka-importante para sa akin ng self-awareness. Example, jumakpat ka. Kasi may jackpot sa business eh. So, kumita ka, then dahil hindi ka naging aware na tumaas na pala yung lifestyle mo, then eventually, naghahanap ka ngayon kung nasa na yung cash flow mo. Dahil sa hindi ka self-aware, na unti-unti na palang tumataas yung lifestyle mo, hindi rin lalaki yung business mo. So, napaka-importante ng self-awareness. Example, nagkaroon din ng problem sa business. Hindi mo alam na ikaw na rin pala yung problem ng business mo. Ano ba yung definition nyo sa salitang success? Ang definition ko sa salitang success, hindi lang about sa pera. Yung makatulong ka sa pamilya mo, yun nga yung gaya na sinabi ko kanina, makapag-provide, makatulong sa iba, mabigyan ng pagkakitaan yung ibang tao. Yun yung masasabi kong success. Siyempre, nandun na rin yung pera. Pero kailangan successful ka rin sa spiritual, sa physical, then sa relational mo, sa family mo. So, kailangan, sabi nga, hindi mo sasabing success ka lang kung marami kang pera. Pero wala ka naman pananampalataya sa Diyos. Hindi naman maayos ang pamilya mo. Hindi naman maayos ang health mo. Tama. So, hindi mo masasabing success ka. Kaya, mahirap maging success eh. Maraming aspeto eh. Physical, spiritual, relational, so financial. So, para daw maging success tayo, kailangan lahat yun. Ano ang gusto niyong maiwan na legacy para sa inyong pamilya? Sa amin kasi wala talagang negosyante eh. Gusto kong maiwan na legacy sa family ko, yung business. Ayun, yung business maano sila, mamulat sila sa business. Pati yung mga susunod na generasyon pa. Ayun, mamulat sa business. Tsaka, di natin masasabi, mali mo, may maging bilyonaryo sa larga. Siyempre. Wala imposible. Posible. Wala imposible. Yung 4J, gusto ko lumaki pa. Dumami ang kumpanya, madagdagan. Magkaroon ng tinatawag na corporation. Siyempre, hindi ko naman pwedeng i-push yung mga anak ko sa mga bagay na hindi naman nila gusto. Okay. So, siguro yung legacy na lang na gusto kong mamana sa akin ng mga anak ko. Yung kailangan may isang salita ka. Okay. Yung pagka iniwan mo na yan o pinangako mo na, no matter what happen, panindigan. Okay. So, yun, para sa akin, napaka-importante pag may integrated ka, kahit sinong tao, pwede kang pagkatiwalaan eh. Okay. So, ang opportunity, malapit sa'yo pag may integrity ka. So, yun lang, yung legacy na gusto kong iwan sa mga anak, family ko. Can you describe yourself in one word? Superman, ako kasi hindi ko iniinda yung anumang nararamdaman ko. May lagnat ako, may ubo ko, masakit pakiramdam ko, tinatamad ako. So, tatrabaho ako, no excuses. Yun. So, yun. Kung meron mang isang salita, Superman. Para sa akin, consistency din. Consistency. Kasi, kahit anong mangyari, ginagawa ko talaga eh. Push lang ako na push, trabaho lang ng trabaho eh. Magkamali man, okay lang, basta trabaho lang, just do it. Ano masabi niyo sa batang ikaw? Buti na lang nakinig ka sa parents mo. Kasi yung parents ko talagang,
tinuruan niya kaming maging masipag. So, kaya sobrang pagpapasalamat din sa family ko. Kasi tinuruan nila, sa murang edad, tinuruan na lang kaming maghanap buhay. Hindi sa negosyo, Kasi yung tatay ko ngayon, sabi ko yung tatay ko, sinasama na ako niyan mag-construction. Ayun. Tsaka sa gawaing bahay, lahat, gumagawa kami. Labaw, hugas ng plato. Kasi doon pa lang, nag-training ka na maging masipag, Kaya, na-develop ko siya na nagamit ko sa business. So, ang masasabi ko siguro, bilisan mo pang magkamali. Mas bilisan mo pa. Kasi mas mabilis kang magkamali, mas mabilis kang matututo. So, yun. Wala naman akong sasabihin ko sa batang ako na nagsisisi ako na pinagdaanan ko yung mga maraming pagkakamali sa buhay. Hindi. Kasi dun sa mga pagkakamali na yun, marami ako natutunan dun at nagpapasalamat ako dun. Paano ba ang tama at maayos na pag-handle ng stress at pressure? Nagtiting positive pa rin ako Kumbaga, kaya ako nai-stress at napipressure, ibig sabihin, lumalaki na yung negosyo ko. Tapos ang ginagawa ko madalas niyan, pumipikit ako, tapos humihinga ako ng malalim, kaya mo yan. Kaya mas may dadating na mas malaki pang opportunity. Okay. Kaya yan dumarating yung stress sa'yo. As yun, napapakalma ako. Sa akin, self-awareness. Yung pag alam kong na-stress na ako. Kasi ako naniniwala, mga kaswabe, Boss Patrick, Boss Marns, naniniwala ako na lahat tayo may reach level of stress lang So, pag na-reach ko na yung level of stress ko, pag na-feel ko na yon, gagawin ko, magmo-music na ako. Okay. Para pang cool down ko. So, yun, self-awareness. Pag alam mo na-stress ka na, para hindi ka sumabog. Kasi maraming manadamay pag hindi mo alam na na-stress ka na pala at baka ma-reach mo siya, yari na yun. Okay. So, self-awareness for me. Ano ang dapat gawin sa mga bagay na hindi natin kontrolado? Sa akin, just go with the flow. Okay. Kung ano yung dumating, harapin mo. Huwag mong iwasan. Okay. Kasi mas doon ka naman gagaling pagka tinapat mo yun Wala namang binigay si Lord na walang ibig sabihin. Lahat may plano. Ayan, lahat may dahilan. Ako ang gagawin ko sa mga bagay na hindi ko kontrolado. Hindi ko na pakikialaman yun. Example, traffic. Hindi ko control yung traffic So, mag-music na lang ako. Kasi hindi ko siya control Kahit magsisigaw ako, magmumura ako. Hindi ko kayang pahiwalayin yung mga sasakyan para mauna ako. Maflat ang gulong ko, hindi ko kontrolado. So, ako kasi, to be honest, mga kaswabe, nagpo-focus lang ako dun sa bagay na control ko. Unang-una na, yung mind ko, yung self-awareness. Pag hindi ko kontrolado, kahit nga asawa ko, dahil hindi ko naman kontrolado pagka nagnanager na yan, nag-i-stop na ako kasi hindi ko siya control. Okay. So, yun. Yung mga bagay na hindi ko kayang kontrolin, hindi ko na iniintindi yun. Paano ba ang tamang pag-handle sa makukulit na mga customers? Ako, marami yan. Sobrang dami yan. Pero, abahan mo na lang yung pasensya mo. Yun lang yun. Abahan mo na lang yung pasensya mo. Kasi, pagka once naman na mabentahan mo yan, di mo mamalayan. May i-repair pa sa'yo. Okay. Diba? Pag ginabahan mo yung pasensya mo, pag na-deal mo yan, edi, win. Same ako kay Boss Patrick. Agree ako ron. Haba po lang pasensya mo. Mahirap naman kasi magsunog ng tulay ang kulit mo. Wag ka nang bumili sa akin. So, sinunog mo na yung tulay. Hindi mo alam, pwede mo pang bentahan sa mga susunod yan Dahil sinunog mo na yung tulay mo, baka sabihin pa sa'yo. Sinabi mo na sa akin, wag na akong bumili sa'yo ngayon, offeran mo ako. So, tama siya. Si Boss Patrick, tama po. Okay. Habaan mo pa, pasensya mo, ganun talaga. 5 to 10 years from now, ano na kaya ang status ng mga negosyo nyo? From reselling ng Nike, Adidas, hindi ko naman sa sa pag-resell kasi, tingin ko ito yung stepping stone. Si Lesus magiging shoe manufacturer. Shoe manufacturer, okay. Inaano natin yan, minamanifest natin yan. Ayun, si Lesus 5 to 10 years from now, shoe manufacturer. So, ako, ang nabivision ko, meron na kasi akong isinulat sa goal ko. Na sabi ko, pag 60 years old ako, kailangan may multiple of business na ako. Okay. Then, meron na akong 20 million na account sa bangko. Okay. Lahat ng mga cars na gusto ko meron na. So, yun. Yun. Until na, tinatrabaho kasi sabi ko, pag di mo tinatrabaho yun, mapapaya ka sa sarili mo.
Okay. Kasi sinabi ko yun sa sarili ko. Mm. Naka-video yun. Then, ako lang ang nakakaalam ng laki. Okay, oo. So, everyday, pinapanood ko yung video na yun. Na Mm. pag edad mo 60, so, kailangan meron ka ng 20 million Mm. sa bangko. So ano na nito, 4J Online? So, marami na akong multiple of business. Multiple business na. Yes. Yung e-commerce, baka ako na yung isa sa Alibaba ng Pilipinas. Yun? Parang ganun. Wow. Ayan. Parang ganun. Ano masasabi niyo sa paniniwala na pinanganak ako mahirap, mamamatay ako mahirap? Ano masasabi niyo doon? Sa tingin ko, yun nga yung gaya ng sabi ni Boss Jerwin, hindi mo kasalanan kung ganito yung mindset mo. Pero kasalanan mo pa rin kung tumanda ka na, tapos ganyan pa rin yung mindset mo. Kasi pinanganak akong mahirap at mamamatay akong mahirap. Di ba, pinanganak kang mahirap. Hindi mo kasalanan yan. Kasalanan mo na pag tumanda ka, mahirap ka pa din. Kasi wala kang ginawa para masenso. Hindi mo kasalanan na pinanganak kang mahirap. Siguro kasalanan mo na lang kung mamamatay kang mahirap. Kagaya ng sinabi ni Boss Patrick. Kasi hindi natin alam kung sino ang magsisilang sa atin eh. Ang swerte mo kung ang maging parents mo paglabas mo sa mundo ay mayaman. Paano kung mahirap? Ang nagsilang sa'yo. So hindi mo kasalanan yun, mga kaswabe. Kasalanan mo na yan kung mamamatay kang mahirap dahil kontrolado mo na yun eh, yung sitwasyon. So, yun lang. Wag natin itatak sa isip natin yung dahil nga akong mahirap, mamatay akong mahirap. Maghihirap ka talaga pag ganun. Ano ang masasabi niyo sa kasabihan na money can't buy happiness? Hindi raw nabibili yung kaligayahan. Tingin ko wala silang pera. Ha? Wala silang pera. Kasi sa akin, sa totoo lang, hindi naman sa pangano nabibili. Pag bumili ako ng sapatos, napapasaya ko yung sarili ko. Okay. Di ba? Pag nag-travel ka ba ibang bansa, di ka ba masaya nun? Di ba? Pag nag-relax ka, di ka ba masaya nun? Pumunta ka nag-staycation kayo sa Tagaytay. Di ba? Mga ganyan. Boracay. Di ba mabibili? Palawan, no? Di ba? Okay. Siguro, anong masasabi ko sa kanila, trumabaho kayo. Huwag niyong ilagay yung mindset niyo na money can't buy happiness. Luma na yan. Magtrabaho kayo, masaya ang may pera. Yun din. Wala lang pera sabi doon. Kalokohan yun. Tama sinabi ni Boss Patrick. Kung may pera ka, bilhin mo yung gusto mong sapatos, di ka pa sasaya. Di ba? Para sa akin, kung wala kang pera, mas di ka magiging masaya. So, napakasimple lang. Gusto mong maging masaya, damayan mo pera mo para mabili mo lahat ng gusto mo. Okay. Kaya hindi totoo yung ganong kasabihan. Money can't buy happiness. Okay. Money can buy happiness. Sino ang isang tao na gustong-gusto niyong pasalamatan? Masasabi natin na malaki ang naiambag sa buhay niyo. Sino ang isang tao na gustong-gusto niyong pasalamatan? Para sa akin, yung kuya ko. Okay. Kasi yung kuya ko, grabe yung sakripisyo na ginawa niya. Sinakripisyo niya yung sariling kaligayahan niya para lang ma-provide yung kailangan namin. Ano pa lang siya, nag-aaral pa lang siya, nagtrabaho na siya. Dito pa lang, nung nandito pa lang siya sa Pilipinas, grabe na siya mag-provide. Sa pag-aaral ko, sa pag-aaral ng ate ko, ng kuya ko. Sobra. Ito, dahil pasalamatan, ano kayo pangalan niya? Para maano natin. Ayun. Pasalamatan man lang sana natin siya. Ayun, shoutout kayo, Kuya Joseph Larga. Joseph. Joseph. Pangalan pa lang. Pangalan pa lang. Ayun, tuloy ko lang. Selfless. Kumbaga una talaga pamilya. Ayun, tsaka grabe, dinala niya na rin dun si mother. Doon sa ibang bansa. Sa Canada siya ngayon. Sa Canada na. Okay. Alam mo, kahit na medyo kumikita naman na kami, pero yung tulong talaga, hindi nawala. Okay. Sobrang, talaga nun, sobrang grabe sakripisyo. Family. Tsaka, sobrang thank you, kuya. Ako, kung meron ako isang taong pasasalamatan, siguro yung wife ko. So, nung nakilala ko asawa ko, may ability na ako, magaling na ako gumawa ng paraan, dumiskarte. So, yun, mga kasabi, dahil sa asawa ko, natuto kong i-manage yung emotion ko, yung aking mindset, at yung finances. So, siya talaga.
Shout out sa asawa ko si Josephine Campillo. Joseph na naman. Josephine. Kaya Diba? yung Mm. kasi ano yun, nasa Bible yan. Mm. Yan ang mga pangalan nung araw. So, Mm. sabi ko, kung wala asawa ko, or kung wala kang ganong partner, kahit anong Mm. abilidad mo, anong galing mo, anong husay mo, Mm. pero walang pumipigil sa'yo. Kaya ako naniniwala na pag ang asawa mo, minsan kumukontra sa'yo, Mm. huwag kang mainis kasi minsan nakakatulong yan. Okay. Oo, minsan nakakatulong yan. I love you so much, Josephine Campillo. Yun. Okay. So, yun. Kasi may kasabihan nga boss sa sa Bible na Kawikaan, 1914 yata, hindi ako sigurado. Ang bahay at lupa ay minamana sa mga magulang. Ngunit ang mabuting asawa ay galing sa Panginoon. Oo, totoo. Galing. Parang malalim na tayo dito. Hindi ka ganda. Okay, okay. Tutuloy na natin na mga kasabi ang ating tanong. Okay. So, ano ang masasabi nyo sa mga nagsasabing, ayos lang ako sa simpleng buhay. Magkakain ng 3 beses, okay na. Okay na ako. Ano masasabi nyo sa ganun? Ang masasabi ko, okay lang yan. Para sa akin, okay lang. Mm. Kasi, kung yun ang gusto nila eh. Mm. Diba? Tsaka, nakakain naman sila ng 3 beses sa isang araw. Mm. Kung yun lang ang gusto nila. Pero, yun nga, gaya ng sabi ko, huwag sila magreklamo kung hindi nila mabili yung mga bagay na gusto nila. Kasi, nakontento lang sila dyan. So, pag kontento ka na, hindi ka na gagawa ng paraan para mabili mo yung mga bagay na gusto mo. Para sa akin, na simpleng buhay yung Mm. kaya mong, yung halimbawa may sasakyan ka, para sa akin yun ang simpleng buhay. Mm. Yung from point A to point B. Yun ang simple. Kasi, pag sumakay ka na sa sasakyan mo, isang diretsong linya lang yan eh. Kumpara dun sa, pag ikaw wala ka sasakyan, sasakay ka ng tricycle, papunta ron, sakay ka ng jeep, bababa ka ron, mag-sidecar ka. Yun ba yung simple? Para sa akin yung simple, yung isasakay lang diretso. Tama. So, yun. Para sa akin, yun ang simpleng buhay. Yung payamanin mo yung sarili mo para mas sumimple ang buhay mo. Pero yung 3 beses ka na sa isang araw, para sa akin, hindi simple. Yun lang. Pero, makakasabi, wag nyo kaming i-hate dito. So, Anong opinion lang? enlightenment lang namin kayo. Opinion lang namin. Ano ang one Bible verse at one quote na nakakapag-motivate sa inyo araw-araw? One Bible verse at one quote na nakakapag-motivate. I can do all things through Christ. Are possible. All possible. Yan. Okay. Tsaka yung one Yung quote quote, na just do it. Just Ayan yung do kay it. Nike. Ayun. Okay. Dito muna tayo sa quote. Just do it. Gawin mo lang palagi. Mm. 'Di ba? Kung magka-problema ka man, magkamali ka, basta gawin mo lang palagi. Gawin mo lang ng Okay. paulit-ulit. Tsaka, yun, doon ka mas gagaling pag ginawa mo ng paulit-ulit ang isang bagay, 'di ba? Repetition. Ayun, repetition. Tsaka yung huwag kang matakot kasi may gumagabay sa'yo. Ako, kung ano yung gusto ko sa isang Bible verse, yung napaiksi lang, yung ask and you shall receive. Okay. Totoo yun. Yung ask mo sa Lord, ito yung gusto ko, then i-receive mo yan. Basta deserve mo ibibigay ni Lord. Trabahuin mo, syempre. Pagka hiniling mo sa Kanya, trabahuin mo, din nakita niya deserve, ibibigay mo. Napakatotoo niyan. Marami yan na akong, hindi lang naman sa finances. Pag may mga karamdaman ng mga anak ko, at hiniling ko yan, then binibigay niya. Isang quote na, siguro luma to. Pero napaka-effective para sa akin. Yung time is gold. Time is gold. God. For me kasi, ang pera, pag nawala, kaya kong kitain. Pero ang oras, pag nawala, hindi ko na kaya balikan. Parang Correct. agos siya ng tubig sa dagat na pag lumagpas, hindi na uling babalik. Napakaselan ko dyan. Alam ng mga empleyado ko at ng mga nakapaligid sa akin. Isang segundo, napaka-importante. Kung ikaw ay magiging presidente ng Pilipinas, kasi ang gagaling yung sumagot, no? President. Ano ang batas na priority mong ipapatupad? Kung ako magiging presidente, ituro yung pag-handle ng pera, kung paano magpayaman. Kasi mas importante yan. Kasi sa eskwela, tinuturo yung hindi magkamali. Pero sa totoong buhay, kailangan mo magkamali. So, yun lang naiisip ko. Isa lang na napaka-importante na ipapatupad ko na ilagay sa educational system yung
ituro yung pagiging yumaman, Okay. Yumaman. pag-handle ng pera. Para sa akin, yun nga yung sa transportation. Para sa Transportation. transportation talaga. Kasi yearly tayo nagpaparegister eh. Pero nagigets ko naman kung bakit ganun. Pero, para sa akin, gumaya tayo sa ibang bansa. Kung mabibigyan kayo ng pagkakataon na makausap ang Panginoon, okay? Ano ang 3 bagay na sasabihin mo sa kanya? Ayun, ang 3 bagay. Sige, so unang-una, syempre magpapasalamat muna ako dahil binigyan niya ako ng maayos na pamilya. Ayun. Okay. Yung nanay ko na sobrang hardworking, sobrang maalaga, sobrang maasikaso, sobrang bait. Shoutout sa iyo, mo. mother. Ayan, sobrang thank you sa iyo at sobrang na-appreciate kita. Mm. Sobrang salamat kasi pinalaki niyo kami ng maayos. Pangalawa, hingi ako ng patawad, syempre. Wala naman hindi naman tayo perpekto na tao na talagang hindi tayo nakagawa ng mali. Lahat may gustong humingi ng tawad sa lahat ng pagkakamali. Sa pangatlong bagay, nasasabihin ko sa kanya, ihilingin ko na sana buhay pa rin yung tatay ko. Okay. Hanggang sa maging successful kami lahat. Kasi gusto ko maging proud sila sa amin. Gusto kong maramdaman yung na hindi sayang yung pagbibigay ng tamang pag-aalaga sa amin. Ayun. Tsaka pag-educate na sa tamang gawain. Ayun. Sinuruan nila kami ng tamang asal. Ayun. Kung mabibigyan ako ng pagkakataon na makausap ko ang Diyos Ama na lumikha sa atin, siguro ang unang-una yung bigyan niya ako ng wisdom. Wisdom. Kasi pag binigyan ka niya ng wisdom, lahat na yun eh. Okay. Lahat. Ibig sabihin, yung karunungan, nasa inyo yun, abilidad, sipag. So, Lord, bigyan mo po ako ng wisdom. Pangalawa, siguro, yung gamitin niya akong pagpapala para sa iba. Yung, Lord, gamitin mo po akong daluyan na pagpapala para sa iba. So, yun, everyday ko naman hinihilingan. Pangatlo, yung patawarin niya ako sa mga kasalanang nagawa ko. Kasi kagaya na sinabi ni Boss Patrick, lahat tayo tao lang nagkakamali. Walang perfecto. Dahil nasagot na nila ang aking mga katanungan, mga kaswabe. Ito, Boss Patrick, Boss Jerwin, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na imbitahan ang ating mga kaswabe na i-check ang inyong mga social media account. Tawagan kayo sa inyong mga contact numbers at kung saan pa man na pwede nila kayo makontak para makabili sila at makakonect sila sa inyong mga negosyo. Ayun, good day mga kaswabe. Kung naghahanap kayo ng original na sapatos sa murang halaga, pwede nyo bisitahin yung page namin, Lesus, TikTok account na Lesus. Ayan, search nyo lang yung mga social media account namin at pwede nyo rin kaming kontakin sa number na 0918483699. Ayan. At pwede nyo rin ako kontakin personally sa Facebook account ko na Patrick Larga. Ayan. So, sa akin naman, message lang kayo 4J Online Pakyawan by Jerwin Campillo. Jerwin Campillo, yung may blue buds na check. Yung aking cellphone number, 0906-229-6234. Jerwin Campillo, yung may blue buds check. Yun. Message nyo po ako. Kung gusto nyo ng trusted na supplier ng alak, may bar kayo, kontakin nyo na si Supermans. Yes. Thank you so much. Thank you so much. So, sa akin mga kasabi, ayun, nabanggit na ni Boss Patrick, pumunta kayo at bumisita sa aming Drink All Wine and Liquor Shop located at Unit 12, Millennium Commercial Center, Emilio Aguinaldo Highway, Palico 3 Imos, Cavite. Thank you so much mga kaswabe. Thank you so much mga kaswabe. I'm Patrick Larga, Lesus. Thank you so much mga kaswabe. I'm Jerwin Campillo ng 4J Online Pakyawan.